Okay, so now let's solve again this problem using conjugate beam method naman. So, slope at B and C. So, pinapakuha yung slope doon. I prefer sa B ako ulit. Kasi since sa B yung kinukuha yung deflection, mas maganda doon tayo mag-fixity ulit. Okay? Ayan. Okay, so dito, conjugate beam, ayun, kailangan natin kunin yung mga reaction. Okay, so yan pala kaibahan niya sa double integration method. Kasi yung isa pwede ka sa kabila, ito kailangan yung buo ang makuha mo. So that is what? O, summation of ano lang naman yan, rekta na yan. O, summation of forces and lahat ng downward. So that's 40. 40 tsaka yung 30 times, hindi naman na tayo statics. Higher na to. So dapat dire-diretso na tayo sa pagkuha ng reactions. So 40 plus 30 times 3. So that is 130. 130 kilonewtons. Oops. 130 kilonewtons. And then, obviously, may horizontal dapat, pero since wala namang externally applied, so moment na tayo agad. Ang moment naman dyan ay, rekta na natin. So, that's 40 times. Moment arm niya, 3, 4, 5. And plus, itong 30. Yung buong span niya ay 3. And kalahati ng 3. Para sa moment arm, that's 5. So, that's 335. 335 kilonewton meters. Okay? So, pag ganyan, pwede na tayo gumawa nung tawag dito, moment diagram by parts. Okay, so for example, ito yung 130. Hindi ko alam saan yan papunta talaga. Assume ko na lang dyan, something dyan, tapos may moment tayo. So, ito ko na lang ilagay. May moment na pababa, yan, tapos ito na lang, yung nag-iisa. Lagay ko lang to, tapos pag ganito siya. Hindi ko alam alin mas mataas, so pag na-compute na lang natin, saka natin i-adjust. Pwede naman. Kaya nga ba? Kung mawawala yan. Kailangan kahit di na ma-adjust. Sige, that will be sige, 130 times, comment arm lang niya yun. 130 times 3. Ayun, 390. 130 times 3, that's 390. Ibahin ko kulay. 130 times 3, that's 390. Okay, that's ang ano yung kilonewton meter. That's the moment. 390. Okay, then sunod yung 335. Negative 335 to. As is lang yan, moment yan eh. Then yung sunod ay 40 times 2. Mas mababa nga siya. Calculate pa ba yan? 40 times 2, bababa lang to. 80 lang to. 80, negative 80. Ayan, so yan ang kailangan natin. Okay, so sa conjugate beam, itong fixed and magiging free, itong free magiging fixed. Pero pwede naman nating gawin na lang, since loop lang naman at BNC ang tinutukoy, BNC, slope. Okay, kailangan niya talaga. Sige, ang slope B ay makukuha natin agad. Diba? Kasi ito ay downward naman to. Tapos ito ay upwards. Ayun. Makukuha natin agad ang slope at slope at B. Then slope at B, theta ko na lang. Theta B is the shear sa conjugate beam natin. So A prime to, pangalanan kong B prime to, ito naman C prime. So slope at B prime. So paano yan? Negative 335. Pwede na yan. Negative 335. Times hanggang B tayo eh.
slope at B. So, times 3. Then, aangat ka lang ng 1/2 times base. Base mo ay 3, ang height mo ay 390. Okay, negative 420. Ito lang yun. Negative 420. For sure. Tama, di ba? Kasi, ito lang naman yung kinuha natin. Magiging free to. Sige yun. Negative 420 talaga. Pero, ano pa lang yan? Slope at B or EI. EI theta. EI theta B. EI theta yan. Okay? So, that is in the form of, ano yan? Area. So, kilonewton meter squared. Diba? Kilonewton meter squared. Tama. Okay. So, i-divide natin yan sa EI na, ano yun? Okay na yung EI, yung kanina lang. 8.2 times 10 to the 13. Same lang yan sila eh. 8.2 times 10 to the 13. So, ayun. Di-divide mo na lang yan. So, ang slope natin at B ay, so that's negative 40. 420 rather. Ayan, times natin sa, ganyan, 1 times 10 to the 9th, di ba? Then, over 8.2 times 10 to the 3rd. Ay, 13 pala. Mali tuloy ako. So, negative 420 times 1, or actually, ano na to? Kahit wala na yung times 1 yun. Times 10 to the 9th na recta, then over 13. Ayan. So, same ba? Hindi. Hindi nag-same. Mali ba? Ito. Ay! I forgot something. Sorry. Kaya pala. Ulit. May nakaligtaan tayo. Yan. So, meron tayong 130. Yan. Meron na ito. Ito ang wala. Nakalimutan. So, since yan, ang magiging shear niyan, that is 0. So, magiging shear niyan, first degree. So, magiging ano yan, second degree. So, nakalimutan yan. So, meron kang pag ganito pa. Ano value pala niyan? Pag kinuha mo yung moment niyan. So, that's 30. 30 times 3 times 1.5. 30 times 3 times 1.5. 30 times 3 times 1.5. Okay. 135. Ayun. So, saan siya banda? Lagpas-lagpasan siya konti. Pero di siya mas mataas kay ano, 335. Mas mataas siya sa kay 180. Gising ko lang last. Okay na yun. Basta second degree yan. Okay? Second degree. 135. Still negative. Kaya pala, nakaligtaan pala yan. So, ayun. Area na lang yan. Kaligtaan. Ulit. EI. Makuha natin agad yung slope at B eh. So, EI theta B is, ayun nga yung slope at B prime. So, pwede natin i-diretso yan. So, negative. Positive muna. So, positive natin ay 1/2 times base ay 3. Ang height ay 390. Then minus. Yung mga pababa, 335 times 3. Then minus ulit. Ito, 1/3 yan ang base times height. Pag parabola. 1/3 ng base ay 3. Tapos ang height ay 135. Okay, yung negative sa 135 dito ko na nilagay. So, negative 555. Negative 555 pala to. So, anong magiging, tama na ba yan? Okay. So, this one is na kilonewton meter squared. Okay? So, hindi divide na lang yan natin sa, okay? Times 1 times 10 to the 9. Then, i-divide natin sa EI. Nasa E na ba yan? 8.2.
Ayun. Same naman pala. Kamali lang. Ayun. So that will be, again, multiply mo lang to sa 1 times 10 to the 9 para maging ano siya. Maging Newton millimeter square. Ayun. So, theta B, naging ano siya, no? Negative. So, mas ano yung negative? Bakit dito? Positive ba yung nakuha kanina? Positive, no? Lo, ba't di sila tugma? Ito ay negative? How? Inuna ko yung 1/2. Positive yun. Oo nga, no? Eh, yun talaga eh. Pwede naman. 555. Oh, yun talaga. So, di yun nasagot. Eh, negative 0.00677. 0.000 ba yun? Pagmutan agad. 677. 0.0677 radians. 0.06. Ay, dalawang zero pala. 0.00677 radians. Bakit nag-ano dyan? Hindi ba ng ano? Slope? Okay. So, slope at C naman, basically, eto na. So, kung free end siya kanina, magiging fixed yan ngayon. Fixed dyan ngayon. So, may ano yan. Kung slope ang tinutukoy, kukunin mo yung reaction dyan. Eh di, diretso na rin yun, no? Hindi, makukuha mo rin siya diretso. Summation of forces along ano ka na lang dun. Y equals 0. Kung ano yung maging direction yan. So, yun yun. Actually, ganun din ata yung nangyari dito. Kaya naging negative to. Kasi, wala namang magiging bearing din yan. Negative yung slope. Sure ba? Sure ba positive yung slope dito? 20 times 2 squared? 4 times 2? Hala ka. Wait. Oo nga, no. So, 635. 635 na lang naman to. Tapos, ano, minus in 20 times 2 squared. Mas malaki. O, mas malaki nga yung negative. Ba't mali eh, yun na. Times 1 times 10 to the 9. Positive nga talaga, no? Mas malaki pala yung 635. Oo, kasi 4 times 2 times 2, 4 times 2. Hindi ba 800 yan? 20 times, ay, o nga no. Bunak. Hindi pala 200, 20 lang pala. 2 times 2, 4, 80 nga lang. Sige, okay na tayo dyan. Sa sign lang naman nagkatalo. Okay, and then, slope at C. Para mukha yung slope at C, ito yan. So, shear dyan. Shear lang naman yan sa part na yan. Ay, di, add mo lang to lahat. Diba? Add mo lang yun lahat. EI, theta C, is equal to the slope at, ano, slope at C prime naman. Add mo na yung lahat. Paano yun? Eh di, unahin natin yung positive. So, area na yun, 1/2. 1/2. Tapos, ang base niya ay 3. Ang height niya ay 390. O, lahat yun, bawas na, minus. 335 times 3. Minus ulit. So, 1/3 naman. 1/3 ng base ay 3. Ang height ay 135. Then, minus ulit. 1/2. Tapos, ang base ay 2. Ang height ay 80. So, ayan, negative 635. So, ito na yun. Di ba ito yung nakuha kanina? Kasi, ano nga lang siya?
tawag dito, yung constant lang din siya. Pares lang sila. Negative 635. Then, ayun, kilonewton meter squared. Ay, no. Tama pala. 1 times 10 to the ninth mo na lang yun. Pares lang yun ang lalabas. So, theta C. Slope at C. So, that is, ano yun? So, ayan, times na lang natin. 1 times 10 to the ninth, then divide sa modulus, ay yung flexural rigidity. So, 0 point, negative din. Negative 0.0077. Negative 0.00. Alam ko na bakit. Yung kanina, galing tayo sa left eh. Negative 0.0077 radians. Nag-iba yung ano. Kasi kanina, dito tayo sa right pala tayo nag-start pa kaliwa. Ayan. So, dito naman, yan as is. So, deflection at B, pili ka kung ditong side o ditong side. Siyempre, ditong side ka na. To the left ka na. Hindi mo na kukunin yung reaction sa ano, fixed support. So, deflection at B, ano ulit yan? EI, deflection. Delta B. So, that is just the moment at B prime. Paano yun? Sulat na lang, ito na lang din. Ito, tas moment arm mo doon. Sulat na lang din natin, direkta na lang din natin. So, that's 1/2. Ito pala, sign convention. Ang positive natin ay yung clockwise. Sign convention lang. So, sige, 1/2. Then, ang base niya ay 3. Ang height niya ay 390. Ang moment arm ay, with respect to B, ay 1/3 ng 3. So, times 1 lang yun. Yan. Yan lang yung positive. The rest ay negative na. So, this one is 335 naman. 335 times 3 times 1.5. 1.5. Then, minus uli na, ito, 1/3, 1/3. Base niya ay 3. Ang height niya ay 135. Then, ang moment arm naman nun ay 1/4. Kung 1/3 kapag triangle, pag in-increasean mo ng degree, plus 1, 1/4 din siya ng, ayan. So, ito ba yun? Ayan, ito daw eh. So, ayan. So, negative 1, 0 to 3.75. This one is naka-kilonewton cubic meter. So, multiply natin yan ng 1 times 10 to the 12. Para makuha yung, ayan, tatabi. So, alam naman to, EI, di ba? 8.2 times 10 to the third, 13. Ayan, 8.2. Kikopehin ko na lang to. Hindi naman talaga magsulat, no? Yan, dito. Ano value niyan? So, yan, 1 times 10 to the third, to the 12th over E. Ayan, so 12.485. Same. So, negative. Dito sila tumugma. So, that is negative 12.485. Negative 12.485 millimeters, of course. And that's it. That's how you solve this problem. Using, this one's for DIM, ito for conjugate beam method. And that's it. Thank you.